Welcome back sa ating YouTube channel. Naipangutan na diri no. From Kabagis Easter Bueno. Umuubo ang baboy ko, Kabagis, tapos pagsusuka anong pwede ipainom. At shout out kay Kabagis na Mark Elesi Esteluso. Sir, bakit po kayo nagmi-mix ng Bimig at Ultra Pack? So magandang question to mga Kabagis. But before anything else, gusto ko lang kayong i-update na yung ating YouTube channel, right after ko binago yung pangalan ng Maseda TV, I was really planning na doing a vlog or videos, uploads, updates sa mga ating mag-aalaga ng baboy, mas especially sa mga questions natin kasi for now wala pa tayong inaalagaan, is to do this in Bisaya. But it's really hard kasi parang dinisregard ko yung 47,000 subscribers natin currently na most of them are Tagalog. So, kailangan nating i-consider pala yun. I'm so sorry about that. So, ngayon, just an update at giving you the answer of this question. The reason behind before, Kabagis, na change ng or nag-mix ng feeds, Ultra Pack at o Bimig or Ultra Pack at ano yung isa natin ginagamit, Pilmico, is because may mga cases na wala ng Ultra Pack ang ating binibilhan. Kumbaga, ang available sa tindahan that time is Pilmico or Bimig. And at the same time, napansin ko rin na mas mahal ang Ultra Pack at saka Bimig. So once nag-grower stage na ako, so I decided to mix it sa mahal na feeds. Kasi the same lang din naman yung result, pero mas mura ang Bimig per sako nila. Ang difference yata at that time, 2020 to 2021, mga nasa 500 or 600 per sack or per sako ng feeds ng Bimig at Ultra Pack. So, napansin ko na maganda pala na ganun kalaki yung difference. So, ang mixing natin that time was 2:1. So, dalawang Bimig na sako, i-mix natin ng isang Ultra Pack. So, maganda yan kapag maramihan yung mga inalagaan natin, 10 to 20 fatteners, na mag-mixing tayo kasi yung 2:1, pagka-mix mo niyan, so, kung mga alaga mo is 10 or 20, hindi ka mamomoblemang ipaubos. Talagang maubos yan within the span of time na gusto mong ipakain sa kanila as grower stage. May mga cases na mas mataas yung span of days. I mean, kumbaga, kailangan nating ipasobra yung days natin sa pagpakain ng grower compared sa finisher. Kasi yung finisher pwede naman i-1 month lang natin or 2 weeks lang natin ipakain, then ibenta na natin. So yun yung nangyari at rason ko why I was mixing feeds that time. Now, kung inuubo naman yung ating mga alaga at may sipon, ang tanong ko dyan is, ano yung nangyari sa kanila? Is it madalas yung pag-ubo at nagsusuka? Kung nagsusuka lang sila like right after nung pakainin, hindi naman kailangang ma-worry tayo kasi yung mga baboy talaga or yung mga alaga natin is ano yan sila, sometimes matakaw. So kailangan talaga silang sumuka para maging okay yung kanilang pakiramdam. So pero kung ang suka naman is talagang grabe na, yung kahit hindi pa kumakain, nagsusuka na or may sabay na dumi o basang dumi, kailangan na natin yung ma-inject ka ng antibacterial at consult your mga kung saan mga mayroong makonsultahan na mga expert dyan, more especially yung mga assign sa mga feeds, like yung mga tinatawag nilang
anong tawag yan, mga technician, no? May mga technician kasi yan sa bawat brand ng feeds at yung ginagamit ninyo. Kung mayroon silang technician na pwede ninyong ma-contact para ma-check, then much better na ipa-check ninyo. Kasi kung grabe na talaga yung dumi at pagsusuka, then that's the time na kailangan nyo na silang gamutin. For me, yung mga ginagawa ko lang based sa experience ko, kung kaya naman, pinapainom lang natin ng mga pwedeng ipainom na gamot sa basang dumi at gamot sa kanilang pag-uubo. Kasi may mga inalagaan natin na talagang malakas yung ubo nila, madalas yung pag-ubo, tapos sumusuka, ganyan. May mga cases na pagkabili mo, hindi mo na notice, pero dala-dala na pala nila yan, yung biik pa sila. So, ang ginagawa lang talaga natin yan is talagang kinoconsult ko rin sa technician natin, and then most of the time yung pinagawa nila sa atin is i-vitamins, no? Of course, i-vitamins regularly, and then kung mayroong kinakailangan talagang injekan for antibacterial, then kailangan nating injekan. So, yun lang ang ginagawa natin. And then yung mga walang ganang kumain, kung napanood nyo yung mga previous videos ko rin, is I was like giving them Primoxil, no? Yung mga walang ganang kumain. Tapos yun lang. Tsaka i-check lang talaga natin, most especially sa mga kung saan tayo bumibili ng feeds. Isa din sa mga nagbigay sa akin ng mga ideas and ang tawag nito, mga techniques and all, is yung mga matagal nang nagsusupply ng feeds or nagbebenta ng feeds. Kasi sila din, meron din silang mga binibentang gamot. And then, kung hindi ka sure kung paano yan ibigay, ano yung mga techniques and all, then itanong mo rin sa kanila, alam nila yan. So, yun lang yung masasabi ko. Again, sa mga cases na talagang problema at saka grabe na, kumbaga hindi mo na kayang gawa ng paraan ng on your own, then ask for help talaga sa technician na malapit or sa mga veterinary na mga vet na malapit lang sa area ninyo. Of course, tutulong naman talaga yan sila. Pero mayroon nga lang konting siguro honorarium na hinihingi nila. So, yun lang. And then, I hope natagot ko rin yung pag-mimix ng feeds. Importante talaga yung ganong cases kasi wala talaga rin choice. Hindi naman tayo malakihan na piggery na kailangang mag-stock ka ng isang daang sakong feeds dyan ng Ultra Pack para Ultra Pack lahat. No? May mga cases na maubusan ka. Then you have to understand na necessary na alam mo rin yung mga pag-mix-mix ng feeds at yung pag-introduce ng mga bagong feeds sa mga alaga natin. Just in case lang na wala na yung brand na kasanayan natin na ipakain sa kanila, yung feeds. So, yun lang, and I hope that answers the question, and thank you so much for watching.